I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, hello. Sa mga Marcos Loyalist supporters Filipino and OFW, shout out sa inyo mga beswa. But anyway, meron tayong good news mga bes. So, basta Marcos ang mamuno, asahan nyo po ang pagbabago, no? Eka nga, mayroong progreso. So dahil dito, basahin po natin sabi ng PCO. Dito guys, ayon sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority, bumaba pa ang inflation rate sa 1.4% nitong Abril 2025 mula sa 1.8 noong Marso 2025. Oh, guys sa kasaysayan ng Pilipinas, only PBBM lang guys ang mayroong ganitong klaseng magandang nangyayari sa isang administration. Biro nyo, galing sa 1.8 tapos bumaba pa ng bumaba 1.4. Wow! Malay nyo mga bes, no? God is good all the time. Mabait si Pangulong Marcos Jr. Mamaya buhusan niya na ito ng mga magagandang blessing. Himbis magiging 1.4% magiging 1 na lang. O, di ba? O, kita nyo naman ang pagbabago sa ngayon. Hindi, alam nyo dito, real talk po tayo. To be honest, no? Sa amin dito guys, kasi yung mga ita, araw-araw po yan, no? At araw ng palengkihan, bumababa sila. Ang fresh ng mga gulay. Sa totoo lang, nako, ang dami mo ng mabiling gulay. Ang mga bilihin lang tulad ng manok, you know, at karne, ay natural na lang po yan, very common na po yan. Pero yung mga dares, nako, mura guys sa amin. Ewan ko lang sa inyo. Napalibutan kami kasi ng bundok eh. So, lalo na po ang bigas mga kababayan, may 28 na kami rito, 31, 32. Ayan, pinakamataas 48. Baba talaga. So, dahil dito, pagbagal ng food inflation sa 0.7% mula sa 2.3%. Ang pangunahing dahilan, kasunod ng pagbaba ng presyo ng bigas sa ikasampung sunod na buwan. Mas mabagal ng pagtaas ng presyo ng gulay, karne at isda. Hindi, totoo. Sa totoo lang guys, maniwala kayo man sa hindi. Ewan ko lang sa palengke nyo, basta kami dito, mababa talaga, sa totoo lang. Tsaka isa pa alam nyo, ang mga nagrereklamo lang naman yan, ang mga DDS, tsaka mga anti-Marcos. Bakit? Inuknukan ng mga inggit yan kasi hindi po nagagawa ng mga puon nila, mga administrasyon ng mga nakaraan. Sos Mariusip, walang kapareho si Pangulong Marcos Jr. Maniwala kayo sa akin sa hindi. Real talk po tayo. Kahit si Cory Aquino, si Tabaco, wala. Si Estrada, si Panot, Gloria, wala. Digong, mas malala. Tandaan nyo yan, kilo ng bigas kay Digong, umaabot po ng 80 to 70 per kilo. Pero hindi niya napababa yun. Sabi niya, reduce 7 kilo per kilo ng bigas. Sus Mariusip, Santa Clara, Marima. Hindi naman natupad yun, napako nga yun Daming pangako na napako. Yan, good news. Inflation lalong bumagal sa 1.4%. To God be all the glory, guys. Talaga mabait ang Diyos kay Pangulong Marcos Jr. Sa kabila ng mga pambabatikos ni Sara Duterte, hindi mo alam kung saan galing yung mga pinagsasabi niya. Diba? Desperado Pati yung pag-imbestiga sa prime water, kinukontra niya. Diba? Pati sa 20 kilo per bigas, pagkain daw ng hayop. Wow. Excuse me, hindi po kami hayop, tao kami. Tsaka hindi magbibinta ang gobyerno na pagkain ng hayop. Hoy, ano palagay mo kay PBBM? 'Di ba? May malasakit 'yun, kaya nga binili niya ng mas mahal yung yung palay sa magsasaka yung bagong ani para itambak sa NFF warehouse 'di ba? Kaya talagang maganda ang kita ng mga magsasaka sa ngayon, mga kababayan. 23 to 30 ang 4 kilo dry ng palay. Yung panahon ni Digong, 12 lang
12, ganyan, 12 to 13, wala. Mahinang klaseng pamumuno ni Digong, palpak nga eh. Oh, inflation lalong bumaba, 1.4%. Oh, thank you Lord. Oh, di ba guys? Nitong April 2025 mula 1.8% noong March 2025. What the heck? Oh, presyo ng bigas nagtala ng sunod-sunod na pagbaba sa loob ng 10 buwan. Oh, ang Panginoon guys hindi po talaga kumbaga hindi natutulog. Nakikita niya yung yung porsige ni Pangulong Marcos Jr., nakikita niya yung kanyang very, very humble na pag-uugali, kaliwat kanan ng pambabati ko sa kanya, paninira sa kanya, pero hindi po siya natitinag. Nananatiling matatag ang Pangulo, bilib ka talaga, sa bagay sanay na yan eh. Sabi niya nga, hindi ko na kailangan pansinin yan. Wala namang katotohanan. Oh, sabi niya ha, kung may katotohanan daw, yung mga bintang nyo sa kanya, dalhin nyo sa korte, harapin niya daw doon. Nasabi niya yan sa isang interview yan kay Jessica Soho. Pero yung mga kuda-kuda nyo, sus, Mariusip, manigas kayo. Hindi niya kayo talaga papansinin. Who you? Oh, di ba? Wala, kawawa lang kayo. Hindi kayo papansinin ni Pangulong Marcos Jr. Tapos, do you think yung paninira nyo, kakatiga ng majority? Sus, Mariusip. Tingnan nyo yung mga rally niya na nga, oh. Oh, di ba? Mga rally-rally niya sa mga alyansa na yan, kadami, dinubog ng mga tao nga, eh. Sos, Mariusip. Ayan sa Pasig nga, mga kababayan. Nag-rally ang motorcade ang mga PDP. Nako, lumabas ang mga BBM supporters. BBM, agay, kaloka. But anyway guys, ayan, congratulations kay Pangulong Marcos Jr. Of course, ang mga economic teams niya, siyempre mga kababayan, yung mga secretaries niya na talaga namang very hard work, no? Sobra, kaya deserve nila na makatanggap ng award. Sa totoo lang, oh ayan, ito, titingnan nyo yung highlights mga bes. Siyempre, tataas na naman ang kilay ng mga DDS dito. Sasabihin nila eh. Walang kwenta yan. Ganun lang lagi ang kanilang mga naratibo eh. Walang kwenta yan. Babalik na naman yan eh. Masyado nilang ina-underestimate si PBBM. Yan ba ang sinasabi nyong weak leader? Napakatalino. Ay, yung mga nagsasabi, sila po yung weak. Sa totoo lang, sila po talagang weak. Panoorin nyo to guys, oh. So, yun guys, congratulations sa atin. Sana tuloy-tuloy na po yan, no? Talaga sadyang magaling mamuno si Pangulong Marcos Jr. So, yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye. And babus. God bless Philippines.